daming lapyerda ni Presidente, hindi po nagbunga ng karagdagang trabaho. At siyempre, yung nga pong naiulat na sa mga survey din na pinakamatindi pa rin ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos. Ang marinig sa SONA ay controlling inflation. Yung pa rin ang gusto nilang marinig. Pangalawa, pag-ibayuhin, i-develop, i-improve ang national economy, 36%. Paglikha ng maraming trabaho o di kaya ay kabuhayan, 35. Bongbong Marcos. Ito yung natandaan ko sa niya, SONA. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. So hanggang pangarap na lang lahat tayo. Well, libre man pangarap. Anong sama doon? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. During that time ay nagkaroon na rin ng pagtaas ng minimum wage dito sa Metro Manila, nalagdaan yung Napakaliit MIR, naman. Oo. yung issue kay Congressman Teves, yung failure ng NTC na masolusyonan itong tax scams. Nandito pa yung bagong EO na dapat kantahin at i-memorize kasama sa i-recite ang bagong Pilipinas. Nagkaroon din ng executive order na ibaba sa 15% itong taripa sa mga imported na bigas. Nagkaroon din ng issue ng China Coast Guard at Philippine Navy, 'di ba? Kung saan nagkaroon ng matinding tensyon. Nandiyan din yung issue ni Bamban Mayor Alice Go. Nagkaroon din ng yung balasahan, nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado at yung digdeklara ni Vice President Inday Sara Duterte na siya ay magre-resign bilang Education Secretary at Co-Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. So nakikita natin dito na sa kabila nitong mga ganap, mga significant na mga issue na naganap sa ating bansa, nananatili, parang wala silang pake. Attorney, lalo na kung usapin na nakaka-apekto sa kanilang sikmura ang pag-uusapan at ito nga yung mataas na presyo ng mga bilihin. Well, talagang yan po pangunahing problema natin dahil habang tumataas ang presyo ng bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo at hindi nadadagdagan ang mga trabaho. Bagamat ang daming lapyerda ni Presidente, hindi po nagbunga ng karagdagang trabaho. At siyempre, yung nga pong naiulat na sa mga survey din na pinakamatindi pa rin ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. Ikaw, with all this news, a-attend ka pa ba ng SONA? Ang nais nating malaman, anong gagawin mo para pababain ang presyo ng bilihin? Ang sasabihin mo, gigirahin mong China. Yun lang naman ang sasabihin niya sa kanyang, sa kanyang SONA, di ba? Dahil sa tingin niya, makakalimutan ng mga Pilipino yung sakit ng kulob ng tiyan kung hahanap siya ng kaalaban na gaya ng China. Tayo, attorney, mas makinig pa tayo doon mismo sa taong bayan, yung boses nila, yung kanilang sitwasyon ngayon. Dapat ang marinig ng maraming Pilipino, lalo na sa ibang bansa, lalo na dito sa panahon ng SONA. At yun ang tutukan natin. Oo. Ang dito, attorney, di ba, nagkaroon ng malaking porsyento sa budget natin sa Marcos administration para dito sa mga ayuda. So sa kabila po ng ayuda, alam naman natin, ilan lang talaga yung nakakatanggap ng mga ayuda. Mas marami pa rin yung kumbaga nagsusumikap, merong regular na mga trabaho, pero nagre-reklamo pa rin sila sa mataas na presyo ng mga bilihin. So kumbaga aanhin mo naman yung ayuda mo, nakakarampot lang kung hindi naman ito pang matagalan na makakatulong sa kanila. Kasi mahal pa rin po yung presyo ng mga bilihin. Now ngayon, tinanong din ng Pulse Asia ang taong bayan kung ano yung kanilang gustong marinig at i-discuss sa SONA. Okay, ang specific na tanong ng Pulse Asia ay ito. Ano-ano po ang mga gusto ninyong talakayin o banggitin ni Presidente Marcos sa darating na ulat sa bayan o SONA? Maaari kayong pumili na hanggang 3 sagot. Maaari kayong magbanggit ng iba pang mga wala sa listahan. At ang nangunguna pa rin dito ay 57% nagsasabi sila
Ang taong bayan na gusto nilang marinig sa SONA ay controlling inflation. Yung pa rin ang gusto nilang marinig. Pangalawa, pag-ibayuhin, i-develop, i-improve ang national economy, 36%. Paglikha ng maraming trabaho o di kaya ay kabuhayan, 35%. Actions to be taken to stop the incursion of other countries in the Philippine territory, 31%. Paglaban sa graft and corruption, ito, minsan hindi natin naririnig, attorney eh. Naririnig lang natin, may kakalabanin daw, pero wala naman tayong naririnig na merong mga napatalsik, nasibak, nakasuhan na mga corrupt na mga opisyal. Wala din tayong narinig, attorney, na merong nag-chip in na mga friends, nag-ambagan para makabuo ng reward laban dito sa mga corrupt. Di ba? Taasan ang bayad or sahod ng mga manggagawa. Eradicating the problem of illegal drugs, 21%. So ibig sabihin, laganap na naman yung illegal na droga. Pagpapaganda ng educational system, peace in the country, 18%. Restoring unity among national officials, 13%. Restoring the people's trust in the government and its officials, 12%. Yung pagbabago ng konstitusyon, 5% lamang po. So ito po yung, top 10 ba ito? Na pangangailangan ng taong bayan na gustong italakayin na nila ng Pangulo sa darating na SONA attorney. So ang top 3, kapareho pa rin yung mga Same pa issue rin. na nakakabahala sa ating taong bayan. Bagamat marami rin gusto malaman kung anong gagawin ng ating presidente dito nga sa mga pagpasok ng mga dayuhan sa ating teritoryo, no? Pero hindi naman yan kinukonsidera na talagang napakalaking problema ng bayan dun sa survey mismo dahil 5% lang ang nagsabi na yan talaga ay issue na nakakabahala sa kanila. Samantala, tinanong din ng Pulse Asia ang taong bayan, ito yung kanilang tanong, may mga binitiwang pangako si Presidente Marcos nung kampanya at sa mga naunang SONA niya na tutuparin ang kanyang administrasyon kapag nanalo at sila ay nanunungkulan na. Alin ang mga pangako ng administrasyon na natupad na? Ito. Unahin natin. Tignan natin ang mga natupad na pangako sanghayong sa pulso ng bayan. Strengthened o pagpapalakas sa turismo. Oh my goodness. Okay, iyon yung Tignan nga nauna. natin kung talagang ilan na yung dumating na mga turista dahil alam ko bumaba rin Bumaba yan. eh. Nagkakaroon pa ng diskriminasyon sa mga Chinese na yun yung isa sa mga marami. Biruin mo, 1 billion yan sila. Makakuha natin nilang 1.4 billion. Malakas ang middle class na kaya magbiyahe. Build better more. Kumbaga may ilang mga proyekto din na ipinagpatuloy ng kasalukuyang administrasyon na namana nila sa nakalipas na administrasyon, pero wala pa ang sinabi kasi dito ni kung akong matatanda natin, ipagpapatuloy niya. Di ko lang alam kung ano pa yung mga bagong mga proyekto niya. Kasi sabi niya dito, build better more. So wala tayong masyadong narinig, unlike doon sa nakalipas na administrasyon na talagang golden age talaga, no? Maraming mga mga proyekto. Ang problema kasi yung pondo para sa mga national projects napunta sa mga kongresista. Naging proyekto ng mga kongresista. Kaya wala nang mga flagship projects. Top 3, 24, defending the country's sovereignty. Okay? Top 4, increasing food production and attaining food security, 21% lang ang nagsasabi. Pero taliwas po yan doon sa perception na problema talaga inflation. So parang kulang ang ginagawa natin kasi talagang kaya tumataas ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng pagkain. No? Pero kung pagbabasehan mo, hindi nga umabot sa kalahati yung naniniwala sa kanila na natupad ito. At Bagay, sa lahat yan, wala pang kalahati. No? Lahat yan. Tapos, ibig sabihin, wala talagang majority view na meron nakamit sa mga pangako. Ang highest nila ay ilan? Yung number one? Is strengthened tourism. Yung strengthened tourism, 32. ilan lang yan? 32. So wala pa talaga. So napakakaunti. Yung pangako na bigas at 20 pesos kada kilo, sa 20 pesos kada kilo, 4% ang nagsasabi. Na wala sila talaga. So ibig sabihin, ang mayorya hindi naniwala na minakamit sa mga pangako. Ang pinakamataas na kinikilala nila na minagawa ay 34%, minority view pa rin na napadami ang turista. Kung mapapansin mo, yung pagkontrol sa inflation, yun yung gusto nila, urgent national concern nila. Pero
Meron bang ginawa ang pamahalaan na programa, yung mga ipinangako, meron ba? Pagdating dito sa tingin nila natupad, wala doon. 'Di ba? So, akmang-akma, tugmang-tugma yung concern nila kasi hindi naman siguro sila magsasabi ng gano'n tapos na naisip nila na sinunod. Meron daw nagawa, partner Admar at attorney, pakonsyerto. Yan daw ang kanilang Oo. solusyon dyan. Passion show. Di ba? Maraming passion show. Yun nga Konsyerto. yun nga yung problema, attorney, kasi Concerts. Concert. hindi Daming concert. national Kaliwat kanan. interest, hindi national concern. Masyado naman kayo demanding. Tama na yan nung nagpa-concert sa Malacanang. Pinapasok na kayo, pinakinig na kayo ng tugtugin. Hindi reklamo naman pa kayo. national problem. Gusto nyo pang pababain ng presyo ng bilihin, sobrang naman kayo. Oo. Di ba sabi nga ni Demanding Pangulong daw, demanding. Bongbong Marcos, ito yung natandaan ko sa ano niya, SONA. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. So hanggang pangarap na lang lahat tayo. Well, libre man pangarap. Anong sama doon? At least, nagkakaroon kayo ng pangarap dahil walang katuparan ng mga pangako. O, masyado kayong demanding. Oo, pero dito, attorney, parang nagiging bulag, pipi, bingi. Kasi iba yung kanilang iba yung kanilang pinagtutuunan ng pansin, ang mga Duterte. Parang politika na ang kanilang nagtutuunan ng pansin at mercy ang taong bayan. Meron silang pakonsuelo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Pero sa kabila pa rin ito, ang tingin pa rin, ang gusto pa rin ng taong bayan, aanhin mo yung ayuda kung hindi naman ito pang matagalan at kung hindi naman ito magkakasya sa kanilang kailangang supply. Kasi nga, sa mahal ng presyo ng mga bilihin.